Lundag sa kakaibang mundo ng kaba sa Kwento ng Kaba. Alamin ang kwentong puno ng takot at kababalaghan. Mag-subscribe, like, at share na, at huwag kakalimutang mag-share ng iyong kakaibang karanasan. Ang kwentong ito at ang mga tauhan ay kathang-isip lamang. Original story owned and made by Kwento ng Kaba. Sa aking paningin, ang stepfather ko ay isang serial killer. Simulan na natin ang kwento. Ako si Mildred, at hindi ko maipagkakailang. Ang mga pangyayari sa aking buhay ay masusumpungan mo sa mga pahinang ito ay tunay at nakakatakot. Alam mo ba, mayroong isang bahay sa aming lugar na hindi talagang kilala bilang isa sa mga nakakatakot na lugar sa aming bayan. Sinasabing ang bahay na iyon ay kinabibilangan ng isang pamilya, ngunit sa kabila ng payak na anyo nito, may misteryo ditong bumabalot. At doon, sa loob ng mga pader ng bahay na iyon, nahahalintulad ko ang kwento ng aking sariling pamilya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento, ngunit sana ay maintindihan niyo ang aking nararamdaman. Ang aking pagpapakilala sa iyo sa aking stepfather, si Pablo, ay hindi madali. Sa unang tingin, tila isang normal na lalaki na nagmamahal sa aking ina. Ngunit sa aking mga mata, mayroon siyang bahid ng kadiliman na hindi kayang tumbasan ng kahit anong ngiti o pagmamalasakit. Isang hapon, habang nag-iisa ako sa aming tahanan, napagtanto ko na may mga bagay sa aking stepfather na hindi ko maipaliwanag. May mga gabi na nagigising ako sa pag-iisang tabi naming mag-ina, na tila ba't biglang may dumalaw na masamang espiritu sa aming tahanan. Ngunit hindi lang iyon ang nagpapakaba sa akin. Alam mo bang may mga pagkakataon na bigla na lang siyang nawawala? Parang isang anino na biglang mawawala sa harap mo. Minsan, ilang araw siyang hindi umuwi. Naiisip ko na lang, marahil ay may mga gawain lang siya na kailangang tapusin. Ngunit kahit gaano man kalayo ang aking pag-iisip, hindi ko maiwasang isipin na mayroon siyang lihim na buhay na hindi niya sinasabi sa amin. Hindi ko masisi ang aking ina dahil sa pag-ibig na nararamdaman niya para kay Pablo. Hindi naman sa hindi niya alam ang mga bagay-bagay, ngunit alam mo yun, minsan, kahit alam mong may mga bagay na hindi tama, gusto mo pa rin maniwala na may pag-asa at pagmamahal na nagmumula sa kung saan. Isa sa mga pinakakatakutan ko ay ang pag-iisip na baka ako ang susunod na maging biktima ng kanyang mga sekreto. Minsan, sa gabi, naririnig ko ang mga hudyat ng pag-ugong ng kanyang kotse na papalayo sa aming bahay, at ang mga kakaibang tunog na parang galing sa aming bakuran. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayang lumaban sa takot na bumabalot sa akin. Isang araw, habang ako'y naglalakad pauwi mula sa paaralan, may nakita akong mga pulis sa aming harapan. Hindi ko alam kung ano ang kanilang hinahanap, ngunit sa loob ko'y may kakaibang pakiramdam na naglalaro. Hindi nagtagal, may tumawag sa akin mula sa kanyang opisina. Siya si Mang Joaquin. Isang matanda na kaibigan ng aming pamilya. Mildred, anak, mayroong bagay na kailangan kong sabihin sa'yo, anya. Mayroong mga kakaibang pangyayari na nangyayari sa aming bayan. At may kinalaman ito sa iyong stepfather. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, biglang nagtuloy-tuloy ang aking mga kaba. Ano kaya ang kanyang sinasabi tungkol kay Pablo? Ano kaya ang mga sikreto na hindi ko alam tungkol sa kanya? Anak, alam mo ba kung saan pumupunta si Pablo tuwing gabi? Tanong ni Mang Joaquin sa akin. Nahihirapan akong sagutin ang kanyang tanong. Hindi po, bulong ko, habang ang takot ay unti-unting bumabalot sa aking damdamin. Alam mo ba, Mildred, simula ni Mang Joaquin, may mga naulit na krimen sa aming bayan. At ang mga biktima, sa palagay ko, may kaugnayan kay Pablo.
Ang mga salitang iyon ay parang mga saksing nagpapatunay sa aking pinakamalalim na kaba. Paano kung totoo nga ang mga sinasabi ni Mang Joaquin? Paano kung ang taong pinakamamahal ng aking ina ay may kinalaman sa mga krimeng iyon? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang mga katotohanan ito. Ang takot na nararamdaman ko ay hindi maipaliwanag. Ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit gaano man ito kasakit. Sa susunod na mga araw, sisikapin kong alamin ang lihim ni Pablo. Dahil alam ko, sa aking paningin, ang aking stepfather ay hindi lamang isang simpleng tao. Sa aking paningin, ang aking stepfather ay isang serial killer na pabalikwas ako sa aking kama, puso'y kumakabog na parang maglalabasan sa dibdib. Ang takot ay bumabalot sa aking buong katawan, habang iniisip ko ang mga salita ni Mang Joaquin. May mga naulit na krimen, may kaugnayan kay Pablo. Naisip ko ang mga gabi na bigla na lang siyang nawawala, ang mga misteryosong tunog mula sa likod ng aming bahay, at ang mga salitang binitiwan niya na tila may kaibahan. Tila ba't lahat ng yun ay may koneksyon sa sinasabi ni Mang Joaquin? Sa kabila ng aking takot, nagpasya akong alamin ang katotohanan. Hindi ko alam kung paano ko ito gagawin, ngunit alam kong kailangan kong magkaroon ng mga ebidensya. Hindi ko maaaring hayaan na ang aking ina ay maging biktima ng isang posibleng serial killer. Nagsimula akong mag-obserba sa mga kilos ni Pablo. Pinapansin ko ang kanyang mga galaw, ang kanyang mga kilos, at ang mga lugar na madalas niyang pinupuntahan. Sa tuwing may pagkakataon, sinisikap kong suriin ang kanyang mga gamit at anumang maaaring magbigay sa akin ng clue. Ngunit sa tuwing lumalapit ako sa katotohanan, parang may isang nakaharang na pader na humahadlang sa akin. Hindi ko alam kung paano siya malulusutan. At ang takot na muling madiskubrehan ay lalong dumadagundong sa aking puso. Isang gabi, habang ako'y nagpapahinga sa aking silid, bigla na lamang akong nagising sa malakas na ingay mula sa labas. Tumayo ako sa aking kama at binuksan ang aking bintana. Ang dilim ng gabi ay bumalot sa aming bakuran, ngunit may nakita akong anino sa may gilid ng aming bahay. Napahinto ako, hindi makapaniwala sa aking nakita. Ang mukha ni Pablo ay halos hindi ko na makilala sa dilim. Nakatayo siya roon, tila ba't mayroong isang puwersa na humahatak sa kanya palayo sa aming tahanan. Tiningnan ko siya ng masusing muli. Ang kanyang mukha ay puno ng kakaibang ekspresyon, isang halong takot at pananabik. Hindi ko alam kung ano ang kanyang balak, ngunit alam ko na kailangan kong mag-ingat. Hindi ko alam kung gaano katagal siya doon nakatayo, ngunit bigla na lang siyang umalis, parang isang multo na biglang nawala sa gitna ng gabi. Hindi ko alam kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit alam ko na mayroon siyang lihim na hindi niya ibinabahagi sa amin. Ang mga pangyayaring iyon ay lalong nagpalakas ng aking kaba at takot. Hindi ko na alam kung sino pa ang dapat kong pagkatiwalaan. Bawat galaw, bawat salita, tila ba't may kakaibang kahulugan sa likod nito, hanggang sa isang araw. Habang ako'y naglalakad pauwi mula sa paaralan, bigla na lang akong tinawag ng isang estranghero. "Mildred," sigaw niya sa akin. Tumigil ako, at tiningnan siya ng masusing muli. Hindi ko siya kilala, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng alarma at pag-aalala. "Mayroon akong kailangang sabihin sa iyo tungkol kay Pablo," anya sa akin. Ang aking puso ay bumilis ang pintig. "Ano ba ang alam mo tungkol sa kanya?" ang sabi ko, nag-aalala sa anumang impormasyon na maaaring ibahagi niya sa akin. Ngunit bago pa niya masagot ang aking tanong, bigla na lang may humarang sa amin mula sa likuran. Si Pablo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pag-aalala,
huwag kang makinig sa kanya, Mildred. Ani Pablo, ang kanyang tinig ay puno ng panganib. Wala siyang alam sa mga bagay na ito, ngunit ang estranghero ay hindi natitinag. Hindi totoo yan, Mildred. Mayroon akong ebidensya laban sa kanya. Anya, ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin ng may halong pananabik at takot. Hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang takot ay bumabalot sa akin, habang ang aking puso ay nagdadalawang isip kung alin sa kanila ang dapat kong pagkatiwalaan. Subalit isang bagay ang sigurado ako, kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit gaano man ito kakomplikado at nakakatakot. Nanginginig akong tumayo sa gitna ng dalawang lalaki. Ang takot ay bumabalot sa akin, habang pinipili kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang mukha ni Pablo ay puno ng galit at pag-aalala, samantalang ang estranghero ay puno ng determinasyon at pangamba. Huwag mo siyang paniwalaan, Mildred. Wala siyang alam sa anuman, sabi ni Pablo. Ang kanyang tinig ay may halong pangamba, ngunit ang estranghero ay hindi nagpapatinag. Hindi ko maaaring manahimik, Mildred. Mayroon akong ebidensya laban sa kanya, sambit niya. Ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng katotohanan na hindi ko kayang hindi pansinin. Sa aking pag-aalala at kaba, napansin ko ang isang bagay na kumislot mula sa bulsa ni Pablo. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko sa aking sarili, habang ang aking mga mata ay nakatutok sa bawat galaw niya. Hindi na nagdalawang isip ang estranghero at inilabas ang kanyang hawak. Isang file na puno ng mga dokumento at litrato ang kanyang ipinakita sa akin. Mayroon akong mga impormasyon tungkol sa kanyang mga krimen, Mildred. Kailangan mong paniwalaan ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at pangamba. Napapikit ako ng mariin. Ang aking isipan ay naglalaro sa mga posibleng kahihinatnan ng lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanang maaaring mabunyag, ngunit bago pa ako makapagdesisyon, biglang umabot si Pablo at kinuha ang file mula sa kamay ng estranghero. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pangamba. Huwag mong paniwalaan ang sinasabi niya, Mildred. Wala siyang ebidensya laban sa akin, ang sabi ni Pablo. Ang kanyang mga mata ay sumasamo sa akin na paniwalaan siya. Napahinga ako ng malalim, hindi ko alam kung sino ang dapat kong paniwalaan. Ang kaba at takot ay sumisiksik sa aking puso, habang pinipili kung sino ang tunay na nagsasabi ng katotohanan. Nang bigla na lamang, may narinig akong mga hakbang mula sa likuran. Sa paglingon ko, nakita ko ang aking ina na papalapit sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba at pag-aalala. Mildred, anong nangyayari dito? Ang tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba at agam-agam. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang mga bagay na aking natuklasan. Ang kaba at takot ay bumabalot sa aking puso. Habang pinipili kung paano ko sasabihin ang katotohanan, sa isang iglap, biglang nagpatuloy ang aking mundo sa pag-ikot. Ang estranghero ay biglang tumakas at si Pablo ay sumunod sa kanya. Ang lahat ay nangyari nang hindi ko man lang namamalayan. Ang aking ina ay tumakbo papalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkabahala. Anak, ano ba ang nangyayari dito? Ang tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba at agam-agam. Napabuntong hininga ako at inilapit ang aking ina sa aking mga bisig. Inay, may mga bagay akong natuklasan tungkol kay Pablo. Mayroon akong mga impormasyon na kailangan kong ibahagi sa iyo. Sambit ko, ang aking tinig ay puno ng kaba at takot. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong ibunyag ang lahat.
Kahit gaano man ito ka nakakatakot at kakumplikado, kailangan kong malaman ng aking ina ang katotohanan. Habang ako'y nakahawak sa aking ina, biglang nagdatingan ang mga pulis sa lugar. Ang kanilang presensya ay nagbigay sa amin ng pangilabot na takot, at agad kaming tinanong kung mayroon kaming impormasyon tungkol sa isang tao na kilala bilang ang bahay na mamamatay tao. Napatingin ako sa aking ina, ang kanyang mukha ay nagsasalita ng takot at pagkabahala. Ano ba ang ibig nilang sabihin, anak? Ang tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang lahat. Ang mga salita ni Mang Joaquin, ang paglabas ng estranghero, at ang mga dokumento na nakita ko ay pumupuno sa aking isipan. Sa wakas, napagtanto ko na kailangan kong magsalita. Inay, mayroon akong mga impormasyon tungkol kay Pablo. May kinalaman siya sa mga krimen na nangyayari dito sa bayan, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng pangamba at pag-aalala, ang kanyang mga mata ay nagdilim, at ang kanyang mga kamay ay bumilis ang pinti. Ano ba ang ibig mong sabihin, anak? Ang tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabahala at pag-aalala. Sinubukan kong ipaliwanag ang lahat, ang mga bagay na aking natuklasan tungkol kay Pablo, ang mga dokumento na nakita ko, at ang mga kakaibang pangyayari sa aming tahanan. Ngunit sa tuwing ako'y nagsasalita, parang mayroong isang pader na humahadlang sa aking mga salita. Biglang may sumigaw mula sa labas. Nandito siya! Nandito ang serial killer! Hindi na ako nagdalawang isip at agad kaming lumabas ng bahay kasama ang aking ina. Ang takot at kaba ay bumabalot sa amin, habang hinahabol namin ang mga pulis. Ang kanilang mga sirena ay nagpakalat ng takot at kaba sa buong lugar. Ang aming mga paa ay nagtakbuhan, ang aming mga puso ay kumakabog na parang sasabog sa loob ng aming dibdib. Sa isang iglap, nakita namin si Pablo na sinusubukang tumakas. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba at pananabik, ngunit ang aming determinasyon na mahuli siya ay hindi naglalaho. Sa wakas, nahuli si Pablo at ang lahat ng katotohanan ay nabunyag. Siya nga ang nasa likod ng mga krimen na nagaganap sa aming bayan. At ang aming tahanan ay nagiging lugar ng mga krimen. Ang aming mga puso ay puno ng takot at pangamba sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Hindi namin inakala na ang taong pinakamamahal ng aking ina ay mayroong ganitong lihim na tinatago, ngunit sa gitna ng aming pangamba at takot, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang katotohanan ay nabunyag. At sa wakas, kami ay makakapagpatuloy sa aming buhay na may kaluwagan sa loob ng aming puso. Salamat sa walang sawang suporta, mga ka-Kwento ng Kaba. Please subscribe, like and share for more Kwento ng Kaba.